Sa bansa at lupang sinilangan, isisilang ang batang magmumulat sa kanyang kababayan. Inihahandog ng espresso. Sa panahon ng pananakop, isang batang may matinding pagnanasa sa kaalaman ang mag-aalab ng apoy na magbabago sa kasaysayan. Francisco! Francisco! Manganganak na yata ako! Francisco! Chidora, parating ng kamadrona. Nasaan ang mga anak? Magdala ng batya at magpakulo ng mainit na tubig. Sige po, sandali lang po. Isa pa, Chidora! Lalabas ng batya! Akin yung anak, Chidora! Noong ika-19 ng Hunyo 1861, isinilang ang isang sanggol na magbibigay ng liwanag at pag-asa. Tingnan mo ang ating anak. May mga bagay na parang kakaiba sa kanya. Oo nga, Chidora. Mukhang may malaking misyon ang batang ito. Sa simpleng tahanan sa Calamba, Laguna, nagsimula ang paghubog sa isipan ng batang si Jose Rizal. Si Teodora Alonso Realonda ang unang nagturo sa kanya ng mag-aral. Si Teodora ay isang matalino at mapagmahal na ina. Jose, palagi ka na lang seryoso. Wala ka na bang oras na magpahinga? Paano ako makakapagpahinga si Bunda? Ang mundo ay punong-puno ng ganda at misteryo. Jose, minsan, ang ganda ng mundo ay makikita mo lamang sa simpleng mga bagay. Tulad nito, ang sandaling ito. Kung ito palagi ang mundo pagkasama kita si Bunda, sana hindi na matapos ang araw na to. Ngunit si Segunda ay hindi nakalaan para kay Rizal. Pagpasok sa Ateneo ni Jose Rizal nung siya'y 11, naging interno siya at nagpakita ng kahusayan sa lahat ng asignatura. Francisco, sapat na ang pagkatuto ng ating anak. Kung pagpuntahin mo pa siya sa Maynila at marami siyang malalaman, baka pugutan na siya ng ulo ng mga Kastila. Oh, Pepe. Matalino ka. At ayaw kong baliwalayan ng iyong katalinuhan. Kaya gusto ko mag-aral ka sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit Papa, hindi ko alam kung anong kurso ang kukunin ko. Ngunit Pepe, sinabi sa iyo ng iyong guro noon na pumili ka sa pagitan ng pagsasaka o pagpapari. Ngunit naisip kong kumuha ng literatura sa batas o medisina. Iho, ang gusto kong kurso na kunin mo ay ang patungkol sa filosofiya. Kapatid, hindi kita hinihikayat na kunin ang kurso sa batas sapagkat hindi mo naman ito kakailanganin. Dahil ang gobyerno pampolitiko dito sa ating bansa ay mahigpit at pinagmumunuan ng mga Kastila. Kaya hindi nararapat na ito ang kunin mong kurso. Nag-enroll siya sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng Filosofiya y Letras, ngunit lumipat sa medisina upang gamutin ang panlalabo ng paningin ng kanyang ina. Siya ay nagpasa ng mga dokumento sa mga paring Espanyol upang makapag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas. Paumanhin, Pepe, pero hindi ka natanggap. Ngunit sa kabila nun, may tumulong sa kanya upang makapag-aral sa prestigyosong paaralang ito. Jose, mukhang napakabilis mong maunawaan na question. Anong sagot sa tanong ko? Ang sagot ko po ay kalarawan. Tama, isa kang pambihirang estudyante, Jose.
Ngunit lagi tandaan na ang talino ay dapat gamitin sa mabuting paraan. Jose, napadalaw ka. May dala ko bang bagong kwento o sulat para sa akin? May dala akong bagong liham, Orang. Ngunit hindi mo ito mababasa ng basta-basta. Subukan mo itong basahin sa ilawan. Ano ito, invisible ink? Asin na tubig lang yan. Ayoko kasi ng ordinaryo. Ang liham ay parang isang sikreto. Kailangan mo muna itong tuklasin. Basahin mo. Ikaw ang liwanag sa madilim kong gabi. Ikaw ang inspirasyon sa bawat sining ko. Kakulit mo, Jose. Para alam mo pa, gusto kong mabasa ang iyong mga salita. Sa kabila ng maikling panahon niya sa UST, naging malalim ang kanyang karanasan sa universidad. Nakatulong ito sa kanyang pag-unlad bilang isang tao at bilang isang Pilipino. Kaya't napagpasyahan niyang ipagpatuloy na lang ang pag-aaral sa Europa sa gabay ni Pasiano. Nais ko sana magpunta ng Espanya at doon mag-aral. At nais ko ring malaman ang kanilang pamumuhay doon. Sigurado ka ba dyan? Kung ganon, pinahihintulutan kita. Basta walang mga babae ha. Pumunta ka sa Espanya upang mag-aral, hindi kung ano-ano lang. Kung kaya't binigyan siya ng sulat at pera ni Pasiano para sa kanyang pag-alis. Maraming emosyon ang gumugulo sa puso ni Rizal nang lisanin niya ang Pilipinas patungo sa ibang bansa para mag-aral. Siguradong may lungkot dahil iniwan niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan at kanyang mga minamahal sa buhay. Pero mayroon ding pag-asa at pananabik sa kadahilan ng ikakabuti niya at ng Pilipinas. Kailan kaya tayo muling makikita, Jose? Ang mundo'y puno ng hadlang para sa ating dalawa. Kung tunay ang iyong pagmamahal, hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Paalam, Jose. Sa puso ko, ikaw ang aking tanging mahal. Aking mahal na Leonor, naway abutin ka ng aking mga salita sa gitna ng kagandahan ng iyong tahanan. Hindi ko mapigilang isipin ka at ang bawat sandali ay tila nagiging mas mahaba nang wala ka sa aking tabi. Ang aking paglalakbay ay para sa iyo at para sa ating minamahal na Pilipinas. Habang si Rizal ay naglalakbay, nakilala niya ang iba't ibang kababaihan na nag-iwan ng bakas sa kanyang puso. Jose, muli kang nag-iisa. Lagi kang abala sa pagsusulat. Ano bang nilalaman ng iyong puso? Consuelo, ang puso ko ay laging para lamang sa bayan. Ngunit hindi ko maitatangging ikaw nagbibigay liwanag sa bawat gabi kong madilim. Jose, mahal kita. Ngunit alam kong may mas malaki kang layunin kaysa dito. Consuelo, totoo yung sinasabi. Ang puso ko hindi maibibigay dahil ito'y nasa Pilipinas. Pagdating niya sa Madrid, nag-enroll siya sa Universidad Central de Madrid, kung saan kumuha siya ng 2 kurso ng sabay, medisina, filosofiya at panitikan. Sa kabila ng kanyang mababang budget, naging masipag si Rizal sa pag-aaral. Nagtapos siya ng licentiate in medicine noong 1884 at nakakuha rin siya ng diploma sa philosophy and letters noong 1885 na may markang sobresaliente. Hanggang nakilala ni Jose si Usisan. Habang silang dalawa ay naglalakad at nagliliwaliw, Jose, bakit hindi mo ipagpatuloy ang iyong buhay dito sa Japan? Magiging masaya tayo dito. Sisan, mahal kita.
Ikaw ang nagbibigay katahimikan sa magulo kong isipan. Ngunit ang bayan ay nangangailangan sa akin. Jose, naiintindihan ko. Ngunit sana, sa tuwing makikita mo ang mga cherry blossoms ay maalala mo ako. Usisan, hindi kita makakalimutan. Ikaw ang saglit na pahinga ng puso kong pagod. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Madrid, nagtungo si Rizal sa Paris upang palawakin pa ang kanyang kaalaman sa medisina, partikular sa ophthalmolohiya. Sa panahong ito, nag-aral siya sa ilalim ni Dr. Luis de Wecker, isang tanyag na espesyalita sa mata. Natutunan niya ang mga makabagong pamamaraan sa paggamot ng mata na nagbigay daan upang mas gumaling siya sa kanyang propesyon. Habang nasa Paris, nagtuloy-tuloy ang pagsulat niya ng Noli Me Tangere. Naniniwala siya na sa pagsulat nito, maimumulat niya sa katotohanan ang mga Pilipino. Nagsimulang buuin ni Rizal ang Noli Me Tangere na siyang nag-ugat mula sa kanyang pagnanais na ilarawan ang kalagayan ng mga Pilipino. Habang nasa London, si Gertrude Beckett, na anak ng may-ari ng tinutuluyan ni Rizal, ay nahulog ang loob sa ating bayani. Siya'y naging masaya sa piling ni Gertrude, ngunit alam niyang ang puso niya'y nakalaan para sa mas mataas na layunin. Bagamat di niya pa rin maiwasan na mahulog ang loob sa babaeng ito. Patty, di ko alam kung paano mo nagagawa ang lahat ng iyan. Ang iyong kamay ay tila may mahika. Hindi ito mahika, Getty. Inspirasyon ang dahilan. Kung ganon, ano iyon? May mga bagay na hindi kailangan sabihin, Getty. Nararamdaman na lang. Salamat sa iyong pagkakaibigan, Binibini. Hindi kita makakalimutan. Noong Pebrero 1886, lumipat si Rizal sa Heidelberg, Alemanya upang magpatuloy sa pagsasanay bilang ophthalmologo sa ilalim ni Dr. Otto Becker. Si Nelly Bosted, isang maganda at matalino, ay halos naging kabiyak ni Rizal. Ngunit ang kanilang pagkakaiba sa paniniwala, lalo na sa relihiyon. Jose, bakit palagi kang tahimik pagkasama ko? Parang malayo parati ang iniisip mo. Hindi ako tahimik, Nelly. Tinititigan ko lang kung paano sumaya ang liwanag sa iyong paligid. Para kang isang obra maestra. Ikaw talaga, Jose. Pero sabihin mo, may pag-asa ba ako maging bahagi ng iyong mundo? Ang mundo ko, Nelly, ay puno ng sakripisyo at panganib. Hindi ito ang mundo na nararapat para sa iyo. Jose, kung pag-ibig mo ay tunay, bakit hindi natin subukan? Namuhay siya ng payak, madalas kumakain lamang ng tinapay at tubig upang makatipid. Dito niya isinulat ang tulang A las Flores de Heidelberg na nagpapakita ng kanyang pagkasabik sa bayan habang humahanga sa kagandahan ng mga bulaklak ng Heidelberg. Sa Heidelberg, natapos niya ang pagsusulat ng Noli Me Tangere. Nabighani siya sa disiplina ng mga Aleman, partikular ang kanilang sipag sa agham at kaayusan sa buhay. Habang si Jose ay nakikipagdalubhasa, nakilala niya ang isang napakagandang babaeng nagngangalang si Suzanne. Jose,
kung gaano kasaya ang bahay na ito simula nung dumating ka. Masaya rin ako, Susing. Ang mapalayo sa aking bayan ay napakahirap. Ngunit ang iyong ngiti ay para ring tahanan. Kung ganon, bakit kailangan mo pang umalis? Hindi ba pwedeng dito ka na lang? Susing, ang puso ko ay hindi akin. Ito'y para sa bayan kong naghihirap. Hindi ko maaaring iwan ang aking pagkalo. Ngunit sinong mag-aalaga ng puso mo, Jose? Hindi ka ba napapagod na inuuna ang iba? Napapagod, ngunit ito ang aking misyon. Patawarin mo ako, Susing. Lumipat siya sa Berlin noong huling bahagi ng 1886 kung saan nakipag-ugnayan siya sa mga eskolar tulad ni Dr. Rudolf Virchow at Ferdinand Blumentritt na naging matalik niyang kaibigan. Sa Berlin natapos niya ang Noli Me Tangere at sa tulong ng kanyang kaibigang si Maximo Viola na ipalimbag ito noong 1887. Sa aking pagbabalik, ipagtatanggol ko ang bansang Pilipinas.